بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy ng pagpapaliwanag natin ng Kitab at-Tauhid na hindi natapos kahapon, inshallah. Tatapusin natin ngayon yung bab na ito, inshallah. So sinabi ng mu'allif rahimahullah, bab ma ja'a fi sihr. So alhamdulillah, ipaliwanag na natin kahapon ang aya ng Quran na binigay sa atin ng musannif rahimahullah. Pagkatapos isusunod natin yung ibang mga dalil na binigay niya dito sa atin. So bago ang lahat, kahapon hindi natin nabanggit kung anong kahulugan ng siher sa luga at saka sa istila o sa Sharia. So ang siher, ito ay lugatan. Ito ay sabi nga ng mga ulama sa luga, ito ay yung khafi o lato pa sa babuho. Ito ay hidden at yung ito ay ibaratun ala lato pa sa babuho. Ibig sabihin na napakagandang salita o mga panalangin o bulong o kalima o word na napakaganda at parang very soft at napakabait pakinggan ng isang tao. At ito ay ginagawa kalimitan sa kapiya, sabi nga sa hidden na time o lugar. Kaya tinawag itong siher, ito ay hango sa word na Sahara, na kapag tayo ay halimbawa mag-aayuno, isa sa mga sunna ay yung tayo ay kumain ng sahur. At ang oras ng sahur, ito ay sa tulot al-layl, bago magpajar. Kaya ang mga sahir o mga mangkukulam, mga sorcerer, pagkatapos ng pagkalipas ng midnight, dyan talaga ang time ng kanilang pangkukulam. Kaya ito ang binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na pangalan sa mga na talagang alam na mga believer na ang time at lugar ng pangkukulam, alam nila na ayaw nila na may nakakita sa kanila, nakakarinig sa kanila, maliban lamang yung mga kasamahan nila. So kaya halimbawa sabihin natin ang mga aya na binigay sa atin ng muallif, ito ay related talaga doon sa tao o sa mga sahir o sahira, babae. Sahir lalaki, sahira ay mga babae na talagang involved na meron silang kasamang shayatin. O sabi na ibang ulama na meron mga sahir na hindi naman wala namang kasamang shayatin o jin. So Allahu alam, pero dito nakita natin ang mga ayat sa Quran at mga sasabihin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So may mga ibang ulama na ganoon ang kanilang sinasabi. So kaya halimbawa ang mga nangkukulam, katulad na nabanggit nga dito ng mga nagpapaliwanag ng meaning, na sila ay kapag sila ay may kinukulam, halimbawa kumukuha sila ng buhok doon sa taong gusto lang kulamin o kaya litrato o mga kagamitan niya, damit o anuman sa kanilang bahay. Pagkatapos ang mga sahir, katulad na nabanggit sa Suratul Falaq, napatati-fil uqad. So halimbawa may buhok o anuman tali o anuman, iniihipan nila. At yung kumukuha pa sila ng gamit, mayroon pa silang manika at tinutusok-tusok, ano pa mga ginagamit nila. At hanggat maaari, ilalagay din nila sa lugar na kung saan pinakamaganda doon sa kanyang lugar. Halimbawa sa bahay, sa ilalim ng kanilang higaan, o unan, o sa carpet, o saan mang lugar sa kanilang bahay. Kaya, yan ang o kaya naman pagkatapos, kapag ang tao na yan, ang sahir na yan, ay very famous na tao na pinupuntahan ng mga tao, sila ay nagbibigay pa ng mga gamot na binibenta nila, halimbawa mga kagamitan o kwintas o mga pendant, at pinagbibili nila ito sa mga taong may sakit, at sa halip na ito gumaling lamang lang kinukulam. Halimbawa binabayaran nila yung mga binibenta nilang mga sa mga mangkukulam na yan. Pagkatapos kapag bumili ka sa kanila at dala-dala ng taong may sakit, lalo lamang silang palalalain ng jin, o kaya naman kunyari papagalingin ako, tapos babalik ulit para talaga makakuha sila ng pera o paniwalaan sila.
So yan ang mga gawain ng mga sahir na alam natin na yan ang mga talagang pangyayari, katotohanan na experience ng iba sa atin. Kaya ang panggagamot o pag-ilads ng ganyan, unang-una, ang isang taong may kaalaman sa pag-aalis ng sihir sa tao, ang unang-una talaga pinaalis sa loob ng bahay ang lahat ng mga rebulto o mga sinasamba ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama yung mga litrato na nakadikit sa dingding, o kung may mga tinatawag nating mga figurin na may mga dapat talagang alisin o pugutin, tanggalin yung ulo. At linisin ng mabuti yung bahay. Halimbawa, kung may mga tinapon doon na nakabuhol na mga tali o buhok o ano man, linisin ng mabuti yung bahay at patuloy na basahan ng Quran hanggang maharangan ng maharangan. Kasi ang patuloy na pagbabasa ng Quran, ito ay nilalagyan lagi ng black o harang ng harang ang hinaharangan ang jin na nananakit sa kanya. Katulad nung ginawa namin sa isang brother dito noon, nung ilang taon na nakalipas, araw-araw pinupuntahan namin para basahan namin ng Quran hanggang sa napakatagal bago siya tinigilan ng jin. So nilinis namin yung buong bahay. Pagkatapos tinanggal namin ang kubeta, lagi namin dahil tuwing pupunta siya sa masjid, pagdating sa pintuan ng masjid, hindi na siya makahakbang. Kaya sabi ko sa kanya, pagsikapan mo lang hanggang makapasok ka. Talagang pagpasok na sa loob ng masjid, lumuluwag na yung kanyang pakaramdam at nakakakabang na siya. So patuloy niyang ginagawa yung tahara, adkar, sa gabi, lahat ng mga ginagawa na basa ng Quran, ng Bakara, hanggang sa alhamdulillah nawala yung sihir. So kaya ng mga dapat gawin ng mga taong naapektuhan, linisin ang bahay, alisin ang mga litrato, lagi magbasa ng Surah Al-Baqarah. At kung mayroong isang brother na talagang nakakaalam ng ruqya, na mag-volunteer para mas maganda yung taong marunong mag-ruqya, mag-volunteer, puntahan palagi yung brother sa kanyang bahay. So yan ang mga gawain ng sihir. Minsan binibenta pa nila yung kanilang mga kagamitan para lalong mahawakan nila ito ng mahabang panahon, taon, minsan. Sa mga probinsya, ganyan na nangyayari. So kaya sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, pangalawang aya, wa qawlihi yu'minuna bil jibti wat tagut, sa surah An-Nisa. Sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga sahir, ang mga Yahud, ang Nasara, at yung mga Muslim na kumukuha ng sihir, sabi sila ay naniniwala sa jibt at tagut. So sabi ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, sabi niya, al-jibt huwa sihir. Ito ang tafsir ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Sabi niya, ang ibig sabihin, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ayat ng Nisa na number 51, ang ibig sabihin dito sihir. Kasi ang jibt, anumang lahat ng salita na ibig sabihin masama at gawaing masama na nakakapinsala o nagbibigay ng harm sa kanyang kapwa, salita man o gawa, yan ay jibt. Kaya talagang pasok dyan ang sihir. Dahil ang sihir, lahat ng salita at lahat ng gawa na ginagawa ng mga magician ay nakapinsala o nagbibigay ng kapahamakan o harm sa kanyang kapwa. Sinasaktan nila. Minsan yung sinisira nila yung mukha ng tao. Lalagyan ng mga bukol o ano man, sinasaktan nila. Ayan ay alam ng karamihan sa atin na ang sihir, siya talaga ay hakika, katotohanan, na nabanggit sa kitab at saka sa sunnah. At ito ay mayroong atar. Talagang siya ay may epekto sa tao kapag siya ay hindi protektado ng Allah subhanahu wa ta'ala. So pagkatapos sabi rito ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, sabi dito ng Allah subhanahu yu'minuna bil jibti wat tagut. Sabi rito at tagut as-syaitan. Ito ang tafsir ni Umar ibn Khattab sa tagut. So nabanggit natin nakaraan, ang ibig sabihin ng salitang tagut, lahat ng binasamba ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ang sinasamba, may itsura man wala. Paliwanag natin sa nakalipas na bab. So sabi rito ni Umar ibn Khattab, ang ibig sabihin ng salitang tagut, syaitan. So pag-iintindihin natin ito, sabi nga ni Imam Ibn Qayyim rahimahullah sa kanyang pawaid, sa kanyang mga aklat, sabi niya, ang ibig sabihin ng salitang tagut, mujawasatul had, o ang paglampas sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, na iiwanan mo ang utos ng Allah at pupuntahan mo yung utos ni syaitan. So tagut. Kaya yun ay, sabi nga niya, ito ay sa pamamagitan ng isang tao ay ang kanyang pag-alis sa Allah subhanahu wa ta'ala o paglampas sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, napunta siya sa ibada, ma'bud, o kaya na mapunta siya sa ta'a, sa kay syaitan, o mapunta siya sa pagtaas o obedience kay syaitan, o pagsunod sa lahat ng mga sabihin sa kanya ni syaitan.
Sabi nga, ma'bud, al-muta, at al-matbu. Sabi nga na Imam Ibn Qayyim. Kaya ang tafsir ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ito ay sinasabi nating mujmal na tafsir, na kung saan angkop sa tafsir o paliwanag ni Ibn Qayyim, al-Allama Ibn Qayyim rahimahullah, na ang ibig sabihin ng syaitan. Si syaitan ay sinasamba ng mga kafirin, ng mga musyrikin at ng mga sahir. Sinusunod kung ano ang kanyang mga utos. They are obeying syaitan. Sasabihin ni syaitan ng mga jinn na sayatin, magkatay kayo sa nuno sa punso. Halimbawa, yung mga mangkukulam, sabihin nila doon sa kumuha ka ng puting manok para gumaling ka, o ganitong kulay ng manok, at katayin mo dito sa lugar na ito na may nuno sa punso, yung may bundok na doon mo kakatay, patutuluin yung dugo. Iahandog mo ito ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan nakatira yung shayatin na yan o jinn na yan, sa lugar na yan, doon mo kakatayin para ihandog sa kanya. Yun ang utos ng mga sahir. Kaya sabi natin, pag inutusan tayo ng jinn o na mangkukulam, na utos ng kanyang jinn na magkatay ka sa lugar na yon, gumagawa na tayo ng isang uri ng pagsamba. Na ang ating pagsamba, hindi natin inahandog sa Allah subhanahu wa ta'ala sa isang shayatin. At ito ay shirk. Dahil alam natin ang pagkakatay na katulad na nabanggit sa Quran at sa Sunnah, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Ang tinutukoy dito wanhar ay pagkakatay. Ang inyong sala at inyong pagsasacrifice o pagkakatay o dabiha para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa surah Al-An'am, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, qul inna salati wa nusuki, ang inyong pagkakatay, halimbawa hajj o akika o anuman na mga manasik o anumang sacrificial sabi nga doon, lillah, para sa Allah lamang. Kapag hinandog natin ito sa isang nilikha o sa huwad na Diyos, ito ay shirk, pagtatambal. Kaya talaga ang sihir ay shirk. Maliwanag dito. At ang mga sayatin, inuutusan tayo ng mga panalangin, ang kanilang mga, halimbawa sabihin natin, ang kanilang mga kalima o salita, na kapag sila ay nanggagamot, ang binabasan lang mga salita, hindi natin naintindihan. Pagbasahan ka, magandang ka ng boses, malumanay, minsan pabulong pa, at halo-halong lingwahe. O kaya talagang lingwahe na hindi naintindihan ng ginagamot. At ang ibig sabihin nun, at sasabihin mo pa amin, o kaya minsan sasabihin mo amin, at ang ibig sabihin nun, ikaw ay nananalangin doon sa kanilang jinn o sayatin na kanilang katulong sa kanilang pagsisihir. Kaya talagang yan ang tinatawag nating khafi o hidden ng sihir. Na talaga ang kanilang panlilinlang, pagdala sa tao sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagdala nila sa tao sa shirk, ay hindi napapansin at hindi alam na isang tao kapag hindi niya pinag-aralan ang kanyang akida. Kapag hindi niya pinag-aralan ang kanyang akida. Sabi rito ni Imam Umar ibn Khattab, at-tagot huwa syaitan. At ang ibig sabihin dito na shirk, ang inyong sinasamba, ang inyong sinusunod, ang kanyang mga commandment, inusunod ninyo at ang kanyang pinapagawa sa inyo, kayo ay follower niya. So kaya, you are worshiping syaitan. Kaya tagot. Pagkatapos sabi rito ni Jabir, wakala Jabir bin Abdullah, isa sa mga sahaba, at tawagit kuhan. Kana yansilu alayhim as-syaitan fi kulli hay wahid. Kulli hayyun wahid. So kung tingnan ninyo ang imam, rahimahullah, papansinin niyo ang tafsir ng kanyang aya. Pag walang hadith, itatafsir niya ito sino nagtafsir ng aya? Si Umar ibn Khattab. Ito ang tafsir ng mga ulama. Halimbawa si Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, ito si Shaykhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim. Ito ang pamaraan nila ng kanilang pagpapaliwanag ng aya na talagang ligtas. Kaya na kailangan nating intindihin. Kailangan nating intindihin. So, ang tafsir na binigay dito ng Imam, rahimahullah, una, tinafsir niya yung aya sa pamagitan ng tafsir ni Umar ibn Khattab. Sumunod na tafsir, isa sa mga sahaba naman, sabi, dito ang tawagit, plural ng tagot, tawagit, sabi niya, kuhan. Sabi ni Jabir, yung mga fortune teller, mga Arab, na mga tao, na nagbibigay ng impormasyon na nanghuhula ng future. Sabihin nila, ito mangyayari, ganito ang mangyayari sa future, bukas, sa makalawa, sa paglipas ng ilang taon, huhulaan ka nila. So ito ay, la ya'lamul ghaib illallah. Wa indahu mafatihul ghaib. Ang alalamang ang may kaalaman ng mga mipta, ng mga ansin, walang iba nakakaalam maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mga kahin sila ay kaper.
Kinukuha nila ang asma o sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila na kaalaman tungkol sa unseen. Sabi nito, ang mga kuhan na yan, kana yansilu alayhimu syaitan bi kulli hay. Sa bawat mga magician o kaya fortune teller, may pumupunta talaga sila sa kanilang mga shayatin dahil alam nila na ito ang kanilang mga kasamahan. May pumupunta sa kanilang jinn o mga shayatin. Sabi rito ni Jabir, kapag ang isang community o isang bansa ay lugar ng mga kafirin at hindi talaga maingat ang mga tao sa kanilang bilib, ibig sabihin, sabi nga, sa pikullihay, lahat ng lugar, ng district o ng bayan ay may pumupunta na shayatin at meron dong kahin o mga sahir o mga kukulang. So kaya yan ay talagang dapat ingatan ng isang Muslim ang kanyang iman na huwag siyang mapahamak sa ganyang mga bagay. Sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ang pumunta para magtanong sa isang manghuhula o sa isang Arab, hindi tatanggapin ang kanyang sala ng 40 araw. Sa ibang riwaya ko, kung sino ang pumunta sa manghuhula at paniwalaan niya ang kanyang sinabi, sabi, hindi siya naniwala sa pinadala, mamaun sila ala Muhammad, ang nireveal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Quran. Hindi niya pinaniwalaan ang Quran dahil ang Quran nagbabawal ng sihir o pagpunta sa mga kuhan. Sumunod na dalil sa hadith, sabi rito, ito ay nasa Bukhari at saka sa Muslim, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtanibu sab'al mubiqat. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, layuan ninyo o iwasan ninyo ang 7 mubiqat. Mubiqat, ang ibig sabihin ng salitang mubiqat, muhlikat. Kaya ang ibig sabihin ito, layuan ninyo, iwasan ninyo, wag niyong pupuntahan ang 7 bagay, sabi niya, 7 mubiqat, na magpapahamak sa inyo, muhlik, wawasak sa inyo, actually, ibig sabihin, wawasak sa inyo. At ang salitang muhlik o halak, minsan kasama rito ang bagay na papatay sa inyo. Kasama rito ang pumapasok sa word na halak, ang salitang kamatayan. Kamatayan. So, papatay sa inyo, magpapahamak sa inyo, o sisira sa inyong paniniwala. At dito nabanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam 7. Kaya lang, hindi ibig sabihin ito ay hasir, hindi ibig sabihin ito exclusive lamang sa 7. Alam natin ang mga kabair ay napakarami. At ang nabanggit dito ay ang mga kabair at dunub, at ang unang-una mga kabair at dunub ang mga nabanggit dito. So kaya ang sabi natin mga kabair, kung gusto ninyong tignan, merong magandang mga libro, halimbawa si Imam Ad-Dahabi rahimahullah, siya sa mga estudyante ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah at saka ni Ibn Qayyim, siya sa mga ulama ng hadith, si Imam Ad-Dahabi. So meron siyang kitab Al-Kabair. Al-Kabair, ito ay pinag-aaralan din sa mga durus na sinabi nga ng mga ulama, ito ay dapat pag-aralan para malaman ng mga tao kung ano ang mga major sin na dapat layuan ng Muslim. Sabi rito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, layuan ninyo ang 7 mubiqat. Kalo, sabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, wa mahun. Ano yung 7 na yon? Sabi niya, una, asyirku billah. Pangalawa, wasihir. Wa qatlun nafs allati harramallahu illa bilhaq. Wa aklur riba. Wa aklu malal yatim. Wa tawalla yawma sahbi. Wa qadpul mu'sanatil gafilat al-mu'minat. So nabanggit dito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, unang-una niya dito, laging number 1 ang sihir. Ang shirk. Laging number 1 ang shirk. Kasi ang shirk talaga, ito ang unang-unang pinagbabawal sa tao. Ito ang taong ang kasalanan na hindi napapatawad. Ito ang kasalanan na useless lahat ang ating ginawang kabutihan. Kapag tayo ay may shirk, kahit araw-araw tayo magsala at mag-ayun at kapag nandyan ang shirk, bawat gawain natin cancel, hindi tatanggapin. Hindi tatanggapin ang ating gawa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Propeta sallallahu alaihi wasallam sa ayat ng Quran, sabi niya, Dalika hudalla yahdi bihi may yasha. So sabi sa wala in asrakta, kapag ikaw ay nagbigay ng tinutukoy pa rito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang propeta maasum, siya ay protektado ng Allah subhanahu wa ta'ala sa shirk, kaya sabi niya, wala in asrakta. Yung ibang ayat naman, walau asraktu. O walau asraku, sa ibang ayat, lahayahbitan na amaluk.
Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, aalisin lahat o kakansinin lahat ang iyong mga ginawa. Wala kang mabuting ginawa kapag meron kang shirk. Kaya ito hindi napapatawad, ito ang the greatest na sin na nabanggit sa ibang aya na talagang dapat nating pangalagaan. Pangalawa, sabi rito ng propeta, as-sihr. As-sihr. So, katulad na ipaliwanag natin, dito binilang siya, pinangalawa siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga muhlik. Mga bagay o mga kasalanan na sisira o wawasak sa tao. Kasi ang mga major sin, ano ba, ang shirk at ang siher, ito ay kapahamakan sa tao at nagbibigay ng kapahamakan sa kanyang kapwa o sa kanyang community. Katulad halimbawa ng shirk. Kapag ang shirk ay nagkakalat sa mga lugar at yan ang pinaniniwalaan ng maraming tao, anaalis ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang rahma. At sila ay pinapabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mapansin natin ang mga kupar, puro kalamidad ang kanila. Walang kasaganahan sa kanilang lugar. Dahil sa shirk. Dahil sa kanilang ginagawa mga shirk, pagkatapos kasama pa doon ang lahat ng mga kasalanan o pasad o corruption sa kanilang lipunan. Sumunod sabi rito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, waqatlun nafs. Pangatlo ay ang pagtitil ng buhay, allati harramallahu illa bilhaq. Ang pagtitil ng buhay o pagpatay na pinagbabawal, binanggit pa rito ng propeta, harramallah. Sabi rito. So ang buhay ng isang tao ay napakahalaga sa Allah subhanahu wa ta'ala, illa bilhaq. Ang tinutukoy dito, illa bilhaqil Islam. Halimbawa, ang isang Muslim nagkasala at siya ay Muslim, siya ay nakapatay, dapat siyang patayin. Ang isang nangalunya, dapat batuhin. Kung ano isang nagnakaw, putulan ng kamay, ano ang karapatan sa kanya ng Islam? Kaya nasabi rito, ang pagpatay o pagtitil ng buhay ay isang kabair at dunub. Sabi nga sa isang aya ng Quran, sa surah An-Nisa, man katala mu'minan o man katlu mu'minan mutaammidan pajasauhu jahannam khalidan fiha. Itong unang kaparusahan sa tao, khalidan fiha. Wa ghadiballahu alayhi wa la'anahu wa addalahu adaban alima o adima, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang mga 5 kaparusahan na banggit. Una, siya ay mananatili sa impyerno. So ito, kapag binasa nyo sa surah An-Nisa, aya number 93, iisipin ng iba, ito ang ginibigay na dalil ng mga kawarid o ng mga taong nagtatakpir na ang kabair ay permanente sa hellfire o ang isang taong naghagawa ng kabair ay kafir. So ito ay hindi ibig sabihin. Ang ibig sabihin dito ng khalidina fiha, pinaliwanag yan ng mga hadith, ng ibang aya, ng propeta at kung anong pagkaintindi ng mga sahaba at mga tabiin. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, khalidan fiha, ang ibig sabihin dyan, tawil na o mahabang panahon sa impyerno. Pero hindi sinabi doon, walang nakarugtong na abada. Walang nakarugtong na abada. Sa mga kafir, abadan. Sila ay permanente. Kaya sa hadith nga na nakalipas sa Sahih al-Bukhari, na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag nakapasok na ang mga tao sa impyerno at paraiso, so utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, alisin o ilabas sa impyerno yung mga taong merong kardal o maliit na timbang ng kanyang iman sa kanyang puso. So kasama doon yung taong nakapatay. At alam natin, yung isang taong nakapatay ng 99 na naging 100, siya ay ahlul jannah. Siya ay people of paradise, hindi siya people of hellfire. Maaring siya ay pumunta sa impyerno, yung mga nakapatay na yan, pero sila ay pupunta pa rin sa jannah. Dahil hindi shirk, ang hindi lamang napapatawad ay ang shirk. Pagkatapos sumunod dito, wa'aklur riba. Ang pagkain, ang ginamit pa rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, akil, o pagkain ng riba. So ito ay kasama sa kabair at inshallah, ito ay paliliwanag natin sa pagdating malapit ng aya sa surah, sa susunod na mga tafsir, inshallah, paliliwanag natin ang wa'aklu malal yatim, at ang pagkamkam o pagkain ng kayamanan ng mga ulila. Dahil ang ulila, dapat sa halip na tulungan natin, sila ay daip o doapa. Katulad ng mga kababaihan na nabanggit ng propeta, ang mga taong daip o doapa o mga mahina, dapat wag silang samantalay na babae at mga bata na ulila. Kaya sa halip na dapat tulungan ang kanilang kayamanan. Pang-anim, sabi nito ng Rasul, watawalla yawma sahbi, at yung pagtalikod sa oras ng digmaan o oras ng jihad. At ang tinutukoy dito na
pagtalikod kapag talagang nandyan na sa harapan ng nasa talagang battlefield na. Katulad na banggit ko sa ibang mga paliwanag ng hadith, kapag ang isang Muslim o isang mujahidin ay nasa harap na talaga ng battlefield, nakaharap ang kaaway, major sin o kabair ang pagtalikod dito. So yan, lalo na kapag sabi nga natin na nagiging pardain ang jihad o paglaban sa mga kupar, kapag ito ay inatake ang ating lugar, inutusan tayo ng ating pinuno, o kaya naman ay tayo lamang ang nakakaalam ng armas na gagamitin para makipagdigma sa ating mga kaaway. Panghuli na bang wakad pulmo sanatil gapilat al-mu'minat. Sabi rito na pagbintangan o akusahan ng isang mu'sanat, isang babaeng muhsan, katulad ni Maryam alayhi salam na nanay ni Isa bin Maryam bint Imran, na sabi nga siya, wa ahsana pardaha, na isang babae talagang mahinhin, malinis, pinapangalagaan niya ang kanyang karangalan, ang kanyang modesty. Hindi yung babae, hindi mo sanat yung tinatawag isang babae lagi nakikihalubilo sa mga kalalakihan o mga ine-expose ang kanyang beauty sa kalalakihan o sa publiko. Hindi yung tinutukoy dito ang muhsanat. Ang muhsanat katulad na ng pagkakabanggit, pagpupuri ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Maryam bin Imran. Al-gapilat, sabi nga rito, gapilat ay yung isang babae na pinapangalagaan niya ang kanyang karangalan na ang binibintang sa kanya, gapil siya ay wala siyang kaalam-alam. Katulad ng ginawa ng mga munapikon kay Aisha ng panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang pinagbintangan nila, inakusahan nila ng zina, ay ang asawa pa ng Propeta, isang mu'min, bukod sa hindi lamang mu'min o mu'minat, asawa umul mu'minin pa o asawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So kaya ito ay kabair o major sin ang pagbibintang o pag-aakusa, maging sa lalaking Muslim o maging isang babae na kahit siya ay sabihin natin hindi nga siya muhsanat pero hindi naman talaga niya ginawa, huwag natin itong gagawin at ito ay malaking kasalanan. Pagkatapos ng banggit dito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mu'minat, believer pa yung babae, lalo na yung isang babaeng believer. At inshallah ipaliliwanag natin ng detalyado yung mga hadith na yan kapag nandyan tayo sa harapan ng hadith. Sumunod na dalil, sabi rito ang Jundub marpuan. Jundub, ito isa sa mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabi rito ng imam, marpuan o ng ibang mga nagpapaliwanag ng hadith. Ang ibig sabihin ng salitang marpu, ibig sabihin rapa'a, elevated. Nasabi rito na ang hadith na ito ay marpu. Na ang hadith na yan ay talagang kinuha ni Jundub kay Propeta sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yan ang ibig sabihin ng marpo. Na yan ay galing sa propeta. So ano dito? Anong nabanggit niya? Sabi, hadda sahiru darbahu bisayf. Sabi, ang had o punishment o kaparusahan ng mga sahir, darbahu bisayf. Sila ay pugutan ng ulo sa pamagitan ng espada. Ito na yung nabanggit natin na sabi rito, rawahu Tirmidhi, waqal sahihun as-sahihu annahu mawquf. So kaya may mga libro ng kitab at tauhid, maganda kung titignan ninyo, halimbawa yung mga wala kayong libro. Ito ay magandang libro kasi maraming puro ng ilm dito sa aklat na ito. Ito ay katulad din ng mga naunang mga aklat, na halimbawa ibibigay yung bab, bibigay sa inyo yung pek ng bab, pagkatapos yung mga terminology ng Sharia, nababanggit dito minsan, kaya sa Mustala ng Hadith, sa Tafsir, at iba pang mga puro ng knowledge. So sabi rito, rawahu Tirmidhi, waqala as-sahih, annahu mawquf. Sabi rito ay narrated ni Imam at-Tirmidhi yung hadith na ito, na ang tama talaga ito, ang sahih, na sanad ng hadith, annahu mawquf. Ano naman ang ibig sabihin ng mawquf na ipaliwanag ko na ito, ulitin ko rito. Ang ibig sabihin ng salitang mawquf, literally, ang ibig sabihin ng mawquf, kep o wakapa. Wakapa. Ibig sabihin, tigil. Tigil. Literal. Yan ang literal na ibig. Kaya lang, sa mustala ng hadith, sa terminology ng science ng hadith, ang ibig sabihin ng salitang mawquf, ang kanyang chain of narration ay tumigil hanggang sa sahaba.
Tumigil lang, hindi nakarating sa propeta. So kaya siya ay maukup. Nakatigil siya, ang kanyang chain of narration, magmula, halimbawa, kung ito ay sa Bukhari o sa Tirmidhi, galing kay Tirmidhi, kung sino ang pinagkunan niya na atba at tabiin, tapos yung kanya, o kaya kinunan niya na kanyang sheikh, tapos atba at tabiin, hanggang sa sahaba. Hindi binanggit ng sahaba na si Jundub ang Rasulullah o kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang tawag diyan ay mauquf. Tawag diyan ay nakatigil sa sahaba. Kaya lang, sabi nga rin ng mga ahlul ilm, kapag ang matan o ang context ng hadith ay tungkol sa hukom o ahkam, hindi maari ito isalita ng sahaba. Kasi bawal ang mga sahaba magdesisyon kung anong batas. Ang nagbibigay ng batas ay ang Allah lamang subhanahu wa ta'ala, at ito ay pinapadala sa propeta, kaya ang magbibigay lamang ng batas kung ito ay bawal o hindi, at magbibigay ng impormasyon tungkol sa ansin, ay ang Rasul, ang Allah lamang at ang Rasul. O halimbawa, sabi dito, ang kaparusahan sa isang mangkukulam ay pugutan ng ulo, ito ay batas. Ito ay hukom. So hindi maaari magbigay ng desisyon ang mga ibang tao o ang mga sahaba maliban sa revelation. Kaya sabi ng mga ulama, hada hukum rape. Ang hukom ng hadith na ito, rape o marpu. Hindi maaari magsalita ang mga sahaba ng mga tungkol sa batas kapag hindi ito nilarinig sa propeta. Kaya lang hindi na niya binanggit na kala Rasul. So ito ang ibig sabihin dito ng bakit binibigay ng mga author ng aklang muallif. Kinasabi nila marpu, mauquf, para maintindihan natin ang kahalagaan ng mga terminology na yan bilang isang nag-aaral ng Islam. So yan ang kaparusahan ng isang taong sahir, babae man o lalaki. Bakit yan ang kaparusahan? Ang pagmurtad, sabihin natin, una, ang sahir talagang murtad sa din. Dahil sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imrin muslim illa bi ihda talata. Hindi allowed ang dugo o ang buhay ng isang muslim maliban sa tatlo. At taybusani, ang isang nangalunya na babae o lalaki na may asawa. Pagkatapos katlong nafs, pagpitil ng buhay. At pangatlo yung tarikul dini, pag alis niya sa kanyang din o murtad. So ang isang sahir, kapag pumunta siya sa pagsamba at pagsunod kay syaitan, siya ay murtad sa din. Ang tinutukoy dito ay Muslim na sahir. So kaya ang kaparusa sa kanya ay kamatayan. Yan ang dahilan. Na ang tao na pupunta sa sihir, iniiwan niya ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala, binupuntahan niya ang batas si syaitan, ang katuruan ni syaitan, siya ay obedience kay syaitan, at siya ay worshipper ni syaitan. So ang kanyang kaparusahan ay darbuhu bisayb. Pugutan siya ng ulo. Yan ang dahilan bakit yan ang kaparusahan. Wafi Sahih al-Bukhari, sabi rito ng Anbajalata bin Abada, kataba Umar bin Khattab radiyallahu an yaqtulu kullu sahirin wa sahira. So si Umar bin Khattab radiyallahu an, siya ay kalipa na. Nung mamatay si Abu Bakar radiyallahu an, siya na maging kalipa. Siya sumulat sa mga amir o mga governor ng lahat ng mga Muslim territory nung marami silang nasakop na lugar. Siya ay nagpadala ng mga sulat. At anong kanyang sulat? Anong kanyang utos? Uqtulu kullu sahirin wa sahira. Sabi niya, patayin o pugutan ang ulo lahat ng mga mangkukulam na lalaki at babae. So kaya alam natin, ito talaga ang batas ng Islam na nakarating sa atin magmula sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa Rasul, at ito ini-implement ng mga Khulafa ar-Rashidin at ng mga sahaba ridwanallahu alaihim. So ito ang kaparusahan sa mga sahir. Kaya talagang para alisin ang lipunan ng mga Muslim sa pasad. Sa pasad ng din at pasad ng lipunan. Katal na talata sawahir. Sabi nga ng mga ibang mga sahaba na tumanggap ng mga sulat, sabi na kami ay pumatay ng 3 mangkukulam. Sawahir, plural ng sahir. Kami ay pumatay, ayon sa utos ni Umar bin Khattab, kami ay pumatay ng 3 sawahir. Wasahha, sabi rito, at sahih o authentic ang narration magmula an Hafsata radiyallahu an, asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Hafsa bint Umar bin Khattab, Umul Mu'minin radhiyallahu anha amarat bikatli jariyatin laha saharatha pakutilat. So sabi rito, sahih na nakarating ang hadith magmula kay Hafsa, na asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Umar ibn na anak ni Umar ibn Khattab, na sinabi na iniutos niya ang isa sa kanyang mga katulong o alipin na babae na siya ay kinukulam, so pinapugutan niya rin ang ulo. So unang nakita natin si Umar ibn Khattab sa mga sahaba. Una si Jundub, mayroon siyang hadith. Pagkatapos si Omar, sumulat siya sa mga sahaba. Pagkatapos si Hafsa, inuutos niyang papugutan ng ulo yung kanyang alipin na siya ay kinukulam. Kadalik saha an Jundub, sabi rito, kadalik saha an Jundub. At katulad nga na nabanggit natin na authentic magmula kay Jundub. Kala Imam Ahmad, o kala Ahmad, an talatati min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabi rito, ibig sabihin authentic o sahih, ang sahih na mga dumating, sabi ni Imam Ahmad, 3 kibar na mga sahaba. Unang-una, Ulapa. Pagkatapos si Jundub. Pagkatapos ang asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mu'minin, na nakarating sa atin ang riwaya o atar, ang katuruan na pinapapatay o pinapupugutan ng ulo ang mga mangkukulam na babae o lalaki. So kaya yan ang katuruan sa Islam tungkol dito, na para mapangalagaan natin ang ating community, kapag may nabalitaan tayo ng mangkukulam, dapat ito ay ipaalam natin sa ating mga amir o pinuno ng ating lugar, na sila ay, kung sakali man walang batas sa lugar, sa Pilipinas walang ganyang batas, ay palayasin sa lugar ng mga Muslim ang ganyang uri ng mga tao na mga mangkukulam, lalo kapag sila naman ay majority sa kalang lugar, at para wag silang mapahamak. Inshallah, hanggang dito na lamang. Inshallah, babalik tayo sa tafsir sa susunod na meeting natin, inshallah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.